God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello, this is Baljamin Tatlong Hari and you are watching Life and Grace. Excited po tayo kasi nasa lesson number 2 na po tayo ngayon ng book study natin pong pinag-aaralan, How to Become a Water Walker. So ituloy po natin ang ating pag-aaral. Habang pumapalaot po ang mga disciples ni Jesus following His instructions to go over to the other side of the lake, si Jesus naman po ay nasa mountain at nag-iisang nananalangin. So, nananalangin po siya sa bundok. From this place po, he can overlook the Sea of Galilee when his disciples were attempting to cross yung pong lake na ito kasi inutusan sila ng Panginoon. He knew what was going on with them because he was going through it kasama nila. Alam niya kung ano ang nangyayari sa kanila dahil ganun din ang pinagdadaanan niya. He was in the same storm. Ganito po ang pagkaka-describe dito sa Mark chapter 6 verse 47. Ang sabi po dito ay, nang gumagabi na, ang bangka na sinasakyan ng mga alagad ay nasa gitna na ng lawa. At si Jesus ay nag-iisa sa lupa. Nakita niyang nahihirapan sila sa paggaod sapagkat pasalungat ang hangin sa kanila. Nang madaling araw na, pumunta sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng lawa na tila lalampasan sila. From these verses po, malinaw na alam ni Jesus ang hirap na nararanasan po ng mga disciples. Kaya nga po ng madaling araw na pinuntahan na sila ni Jesus. Alam niyo po, pwede nating paniwalaan na kaya bumaba si Jesus from the mountain mula sa kanyang pananalangin at nagpasimulang lumakad po sa ibabaw ng tubig ay upang puntahan nila ang mga disciples to rescue them from drowning. Dahil sinabi po dito sa Bible na gabi na nang nahihirapan pa sila sa kanilang pamamangka because the wind was contrary to them. Salungat po yung hangin. And the same situation persists hanggang madaling araw na po. Na kaya si Jesus ay nag-decide na puntahan na sila para sila ay iligtas. Jesus came down and started walking on the water so he could rescue them. But even though he drew near to them, sabi po ng verse 48, he would have passed them by. Sabi po sa Tagalog ay ganito, pumunta sa kanila si Jesus na tila lalampasan sila. I want you to think about those scenario. Pag-isipan po muna natin ito. Bakit kaya ganito ang ipinakita ni Jesus sa kanila? Nasa gitna ng panganib ang mga disciples at si Jesus ay pwede sanang tumatakbong pumupunta sa kanila at kumakaway ang kanyang kamay. At sumisigaw sa kanila, sasabihin sana niya, guys, don't panic, it is me, I am here, I will rescue you. Pwede pong ganun sana. Pero hindi po ganun ang ginawa ni Jesus. The Lord revealed Himself to them, but it was their responsibility to call out to Him by faith and make a demand to appropriate His miracle-working power. I hope naintindihan niyo po ito. Responsibilidad po ng mga disciples, kagaya po ng responsibilidad din nating mga mananampalataya, ang tumugon sa pananampalataya nung makita nila ang Panginoong Hesus. Alam niyo po itong responsibility ng mga disciples to respond in faith to Jesus' presence is a perfect parallel to how God provides miracle for us today. It doesn't matter what our situations are. Kahit anuman ang nararanasan natin ngayon. God knows what we're going through and He is touched with those same feelings na meron po tayo. He's able to understand and sympathize and have a shared feelings with our weaknesses. Sabi nga po ng writers ng Hebrew ay ganito. Ito po ay tumutukoy kay Jesus. Sabi niya po ng Hebrews chapter 4 verse 15, sapagkat wala tayong pinakapunong saserdote na hindi maaaring makiramay sa ating mga kahinaan.
Siya ay sinubok sa lahat ng paraan katulad natin, ngunit siya ay hindi nagkasala. Kasama natin si Jesus sa atin pong mga pinagdadaanan. The Lord is present with us in our circumstances. But we have to reach out in faith to appropriate His power. God is with you to deliver you from whatever situation you are in. But just as He appeared to the disciples and would have passed them by, ganun din po, you have to make a demand on His power. It is up to you to come boldly to His throne of grace that you may obtain mercy and find grace to help in times of need. Sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 16. Alam niyo po, there's a verse in Isaiah chapter 45 that says, "You command me." Sabi po ng Isaiah, kapitulo 45, talatang 11 ay ganito. Ganito ang sabi ng Panginoon ng banal ng Israel, at nang may lalang sa Kanya, magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak, at tungkol sa gawa ng aking mga kamay, mag-utos kayo sa akin. Ano pong ibig sabihin ng mag-utos kayo sa akin patungkol sa gawa ng aking mga kamay? Certainly, this doesn't mean that we are greater than God and that we can force Him to do anything. Hindi po ganon. Pero pwede po natin itong ikumpara sa electricity o sa power supply sa atin pong mga bahay na ginagamit natin every time na gustuhin natin gamitin. It is now at our command. Alam niyo po, you cannot call the electric company. Ito man ay Meralco, Batelco, Beneco, Akelco, ano man po itong mga electric cooperatives na kinukuhanan natin ng kuryente. Hindi po natin sila pwedeng tawagan para i-turn on nila yung ilaw natin. It doesn't matter gaano man katindi ang pangangailangan mo para sa electricity na ito. They won't turn on the lights for you. They deliver the power to your home and then put it under your command. We have to flip the switch. Tayo mismo po ang kinakailangan mag-turn on ng switch. Kailangan tayo yung mag-turn on ng switch. In that sense, we command the electricity to work. The electricity is at our command, but we are not the source of that power. Hindi po tayo. Pero hindi mabibigyan ng liwanag ang bahay mo unless we take the responsibility and turn it on. Ganon din naman po sa Diyos nanggagaling ang kapangyarihan. But He has given it to us. Ibinigay niya sa atin ang power and the authority to use it. And we cannot call on God to do what He told us to do. We have to command the work that He has already accomplished for us. Malimit po, sa gitna ng problema ay umiiyak tayo kay Lord in desperation and pity. At sabi natin, Lord, sabi mo, mahal mo ako, pero nasaan ka? Nalalaman mo ba ang nangyayari sa akin ngayon? Ganun po yung mga hikbi natin at panalangin natin sa Panginoon. Pero alam niyo po ba na ang ganitong klase ng panalangin is not making a demand on God? Lalo pa nga po nating nalilimitahan ng Diyos because we are operating in doubt sa Kanyang salita. The Lord is present with us in our circumstances, but we have to reach out in faith to appropriate His power. In other words, kung ang iniisip po ng mga disciples na ito na yung time na sila ay mamamatay na, then they were operating in doubt. Nagdadoubt po sila sa salita ng Diyos. Ipinapakita lamang nito that they were not aware of how powerful the promise was that Jesus gave them. Hindi nila alam gaano ang kapangyarihan ng mga salita at pangakong ibinigay sa kanila ng Diyos. Balikan po natin itong Mark chapter 6 verse 49. Sabi po dito, pagkakita nila sa Kanya na lumalakad sa ibabaw ng lawa ay inakala nilang siya ay multo, kaya napasigaw sila. Hindi po makapaniwala ang mga disciples na si Jesus yung lumalakad sa ibabaw ng tubig. The very thing that was about to destroy them. They have concluded in their mind that this cannot be Jesus. Hindi siya po pwedeng makalakad sa tubig, sabi nila sa kanilang isip.
Alam niyo po, malimit kapag tayo po ay nasa gitna ng mga napakalakas na bagyo. Nakakalimutan na natin ang Panginoon. Hindi na natin napapansin na kasama natin siya at hindi natin nagagamit ang kanyang kapangyarihan. Na-overwhelm po tayo ng problema eh. And being overwhelmed by a storm can cause us to miss the Lord and not draw on sa kanyang supernatural ability. Ito ay dahil hindi natin kayang ma-imagine or maisip that God is greater than what is coming against us. Alam niyo po, in Luke chapter 24, nag-record po ito ng another pagkakataon na ang mga disciples ay hindi na naman nila nakilala o na-recognize si Jesus. Some of them were walking on the road to Emmaus with our risen Lord. At sabi po ng Luke chapter 24 verse 15 ay ganito, habang sila ay nag-uusap at nagtatalo, nangyari na si Jesus ay lumapit at sumama sa kanila. At katulad po na nangyari dito sa Mark chapter 6, they didn't know it was Him. They could not imagine that He had risen from the dead. Although maraming beses nang sinabi ng Panginoon na mabubuhay siya mula sa mga patay. The Bible says they were preoccupied with being sad over Jesus' suffering and crucifixion. Kaya nung tanungin sila ni Jesus kung ano ang kanilang pinag-uusapan at bakit sila malungkot, ay sinabihan pa nila si Jesus na ikaw lang ba ang bukod tangi dito sa ikaw lang ba ang bukod tanging naninirahan dito sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng pangyayari sa araw na ito? They are in a way criticizing Jesus as if He ought to know how terrible things were and that He should be as upset as they were. Kalimitan din po when we are going through something, we think that the Lord should be up there in heaven and agreeing with us. Nasasabihin po sa atin, naku anak, tama ka, malaki talaga ang problema mo. Malaki ang dinadanas mo ngayon. Yung iba naman pong kapatiran ay sasang-ayon sa iyo at sasabihin, yes, we need to pray hard. We need to fast and pray. We need a lot of people na mangangailangan tayo ng mga 200 hanggang 400 tao sa prayer chain kasi masyadong malaki ang problemang ito. Minsan naman, hindi tayo makapag-expect ng isang miracle sa Panginoon dahil iniisip natin na baka maubos ang lahat ng kapangyarihan sa langit sa laki ng problema na kinakaharap natin. But that is never the case. At minsan naman po, we live so much in the natural realm that we ask God, is there really a way out of this? We need to understand that there is always a way out. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Whatever our situation is, Jesus is on top of it. Nothing is too difficult for Him. At sa totoo lang, para sa ating Panginoon, it's not a big deal. Ang mga disciples po ay mga taong sanay sa pamamangka. Hindi po sila bagito pagdating sa dagat. They were fishermen by trade. At least, yung 4 po sa kanila, si Peter, si Andrew, si James, tsaka si John. Mga mangingisda po sila nung tawagin sila ng Panginoon. Hindi po sila madaling matakot pagdating sa tubig. But sa pagkakataong ito, they knew they were in serious situation. Kaya po sabi ng Mark chapter 6 verse 50, subalit kaagad niyang sinabi sa kanila, lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito, huwag kayong matakot. In the midst of this crisis situation, Jesus told the disciples, be of good cheer, it is I, be not afraid. Sabi ni Jesus sa kanila, lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito, huwag kayong matakot. Kung nasa parehas ka na posisyon katulad ng naranasan ng mga disciples, at ang Panginoong Yesus ay imbis na ito ang sabihin sa iyo na huwag kang matakot, ay nakipag-agree sa iyo
Nasasabihing, oo nga anak, ang tindi pala ng problema ninyo. At alam nyo bang may mas malakas pang bagyo na parating? Hindi na dapat pala kayo umalis at tumuloy. Kasi baka hindi nyo na ito makaya. Kung ganito po ang maririnig mo kay Lord, ay hindi ka na talaga makakaalis sa trouble na kinabibilangan mo. But Jesus needed to minimize the situation, to magnify God, and to show to them that His power was so greater than their circumstances. Ginawa niya ito nang magpakita siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng tubig, the very thing that could have destroyed them. Now, marami pong tao ang hindi basta lalakas lang ang loob hanggat hindi nila nakikitang nasosolve ang kanilang problema. When everything works out, they will be of good cheer. But faith doesn't work that way. Hindi po ganun tumatakbo ang pananampalataya. Kailangan mong makapasok sa pananampalataya, maiwasan mong talunin ka ng takot at magdalang lakas loob while the storm is still raging and the ship is going down. Dito mo makikita ang miracle ni Lord. Isipin niyo po ito ng ganito. If all the Lord wanted was for His disciples to be of good cheer, sana sa umpisa pa lang ay sinaway niya na ang storm. Then hindi na sana sila natakot. Di po ba? Pero He told them to be of good cheer before He stilled the storm. He was basically telling them, trust me, magtiwala kayo sa akin. Nakakalimutan niyo na ba kung sino ako? Ako ang gumawa ng miracles, ng pagpapakain sa maraming tao sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Ako ang bumuhay ng mga patay na nakita ninyo. Ako ang nagpagaling ng bulag. Ako ang naging dahilan upang makarinig ang bingi. Marami akong pinalayas na demonyo at alam ninyo ito. Kung talagang alam ng mga disciple kung sino ang kasama nila, maniniwala sana sila ng may pananampalataya. God is trying to get a response of faith from us today. Kahit sino po ay pwedeng matuwa at mapagtagumpayan ng takot after the storm stops and everything works out well. But a greater blessing ay doon po sa mga naniniwala kahit hindi pa nila nakikita. Sabi po ng Juan Kapitulo 20, talatang 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Kung ikaw ay nasa gitna ng bagyo ng buhay, at kung ang inyong bangka ay napupuno na ng tubig, kung sa tingin mo ay malulunod ka na, sasabihan ki ni Jesus ng lakasan mo ang iyong loob at huwag kang matakot. And if you really understand this truth, it is enough to make you shout. Dapat matuwa ka na dito. It will cause you to stand up on the inside, and once you do, then eventually you will stand up on the outside too. Dito mo makikitang mababago at nagbabago ang iyong sitwasyon kapag nakakalakad ka na sa ibabaw ng tubig. You will see your physical circumstances change when you start walking on the water. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ito po ang Life and Grace. Ako po ay nagsasabi sa inyong life is best lived by grace. Shalom!